Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman Roland na binibigyang pagkakataon muli ng ating rabay na makapag-aral ng kanyang salita. Naway tayo po ay mabigyan ng ating rabay ng muling dagdag na pag-asa at tatag ng ating mga pananampalataya. Alam po ninyo, ako po'y natutuwa sa mga patutuo na aking narinig. At alam ko po na natutuwa din po ang ating rabay sa mga patutuo na narinig po niya mula sa atin. Ako din po ay natutuwa sa ating kapatid na si Romano sa nalalapit po nilang pagdating dito sa bansang Amerika. Ang pinapanalangin po natin ay maging maayos sila sa darat ng nilang lugar sa Detroit, Michigan. Dahil alam ko po sa pagbabasa ng statistika medyo magulo ang syudad ng Detroit. Pero alam ko po na hindi sila pababayaan ng ating Ama dahil nauuna po yung kanyang mga anghel. Saan po tayo naruroon, hindi po niya tayo pababayaan. Alalahanin po sana natin palagi ang Isaiah chapter 54 verse 17 na wala pong ginawang almas ang tao na makapagpupunyagi laban sa atin o mga salita na mga sumpa mula sa mga bibig ng ating mga kaaway ang magtatagumpay laban sa atin kung tayo po ay patuloy na mananampalataya sa ating Amang Yahweh dahil ito ang ating mana sa Kanya. Kumbaga ito yung tinatawag ng pangunang bayad sa ating pananampalataya. Yung tayo po'y magtiwala po sa Kanya at tayo naman po ay Kanyang iingatan sa ating pang-araw-araw na buhay. Saan man po tayo naruroon, ganun din ang aking pasasalamat sa aking pamangkin na si Erica na pinagkatiwalaan na agad ng kanyang bossing na ipadala sa General Santos City. Bandang bandang Mindanao na yata yon. Bagamat siya po ay baguhan pa lang na inhinyera. Ganon din ang aming anak na si Natalie sa bandang Texas sa patuloy na pagpapala po ng ating Ama sa kanila. Yung mga anak po natin na wala po sa ating mga tabi, bilang mga magulang, huwag po tayong makakalimot na dagdagan ng ating mga panalangin sa kanila. Dahil hindi na po natin sila nakikita para sila ay maingatan. Pero nananampalataya po tayo na iingatan po sila ng ating Ama sa pamamagitan po ng kanyang mga anghel na pinapadala sa kanila saan man po sila pumaroon. Mga kapatid ko, muli ay nagbigay na naman po ang ating rabay ng aral sa atin. Naway ito'y magsilbing paalala sa atin dahil ang role ko naman bilang tagapagpahayag tagapagpaalala. Dahil ang mga salita ng ating rabay na maririnig natin, hindi na ito bago. Maaring narinig nyo na o nabasa nyo na minsan. Pero yung mensahe maaring hindi pa natin nakuha. At kung marinig natin yung mensahe, makuha natin yung tema ng kwento at maapakan po yung ating mga paa, wag po niyong batuhin yung nangangaral. Don't shoot the messenger. Sabihin lang po natin na outs. And then tayo po ay lumuhod at manalangin tayo kay Amang Yahweh na kung meron kailangan po tayong baguhin sa ating mga pag-uugali, naway baguhin po ito ng ating Ama sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na lumulukob sa atin through our Rabbi Yeshua HaMashiach. Dahil ang aral po ng ating rabay may pamagat na ang kasalanan ay nagpapatigas sa puso ng tao. Nagpapamanhid. Kumbaga hindi ang puso na tumitibok sa ating mga dibdib, kundi ang puso na ito na siyang nag-iisip ng ating mga ginagawa. Alam po ninyo, kung kayo po ay nagtatrabaho, at kung mapapansin po ninyo ang inyong mga kamay, medyo may mga tumitigas na mga laman, ang tawag po dyan ay callus sa English. Kalyo naman sa ating salita. Alam po ninyo ang kalyo kapag tumigas na,
hindi na yan makakaramdam ng tinatawag na sakit, nagiging matigas, o nagiging manhid. Ganon din po ang puso natin. Ano po? Dumarating sa buhay ng tao na ang puso ng tao ay nagiging manhid o nagiging matigas na parang bato sa ating mga pangunawang lingwahe sa Pilipinas. Pero kung hindi pa po natin alam, ang kasalanan ay ang unang nakalista na siyang nagpapatigas sa puso ng tao. Dito po natin malalaman sa pag-aaral na ibinigay ng ating rabbi na kung tayo po ay gumagawa ng kasalanan at paulit-ulit nating ginagawa, nagiging manhid ang ating puso. Hanggang dumating sa puntong hindi na natin mapagsino kung tama o mali pa ang ating ginagawa. Bakit? Dahil ang puso na natin ay na-seared na sa paggawa ng mali. Kaya darating yung punto na hindi na natin mapagsisino. Hindi na tayo uusigin pa ng ating mga konsensya dahil nakasanayan na natin. Yung ating pag-iisip ng hindi maganda, magiging makasanayan natin. Yung pagsasalita natin ng hindi maganda, magiging makakasanayan din natin. Kumaga magiging habit na natin. Mangyayari sa atin ang sinasabi ng ating rabbi na kung ano ang iniisip ng puso, ay siyang lumalabas sa bibig. Dahil ito'y nakasanayan mo, magiging habit mo. Ganon din po sa ating mga buhay. Kaya talasasin po natin na ang kasalanang nagagawa ng tao, minsan, pero masasabi natin, gaano ba kadalas ang minsan? And then nadadagdagan ng pangalawa, pangatlo, hanggang dumarating sa punto na nagiging habit mo nang gawin. Huwag naman po sana dahil ipapaunawa sa atin ng rabbi na ang paggawa nga ng kasalanan ay siyang nakapagpapatigas sa puso. Madaling sabihin, pero kung ito ay bibigyang diin ng Biblia, siguro po sabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo mapapanuto sa salita ng tao, then hoping na tayo ay mapanuto sa salita ng Ama. Dahil kung hindi tayo mapapanuto sa salita ng Ama, wala na pong makapagpapanuto sa atin, wala na pong makapaghuhusay sa atin, wala na pong makapagpapatino sa atin. Yung mga ibinibigay nating advice sa mga kapatiran natin, advice yun bilang magkakapatid. Pero pag yung advice na ibinigay po natin, salita ng Ama, yun po ay ibang usapan na. Ibig sabihin, masasabi natin na kung hindi siya mapapanuto sa salita ng Ama, who can? Dahil alam po natin yung kwento, na walang makakalapit sa ating rabbi na hindi padadalhan ng Ama ng pusong bagbag at mababang loob. Ano po? So I pray na sa lahat po ng mga nakikinig sa oras na ito at sa mga makikinig pa sa aral ng rabbi, tayo po sana ay magkaroon ng bagbag na puso at mababang loob. Na kung maririnig po natin ang mga salitang ating maririnig at mababasa, tayo po sana ay magdili-dili. Ano po? Anong tawag dito? Mag-isip ng malalim at bigyan nating katuturan ang ating mga narinig. Then, tingnan natin kung ating mga gawa ay akma pa ba ayon sa salitang ating narinig at nabasa. So, simulan po natin ang kwento sa aral ng rabbi. Dito po sa aklat ng Isaias, chapter 6, verse 6. Simulan po natin ang kwento ng rabbi sa kanyang aral na ang kasalanan ay ang nagpapatigas sa puso ng tao. Simulan po natin dito sa Isaias, Yesayahu or Yesaya. Hindi pala Isaiah to.
Unang Samuel, kakusana. Na? Unang Samuel, chapter 6, verse 6. First Samuel, chapter 6, verse 6. Ito po. Unang Samuel, chapter 6, verse 6. Bakit nga ninyo pinapagmamatigas ang inyong puso na gaya ng mga taga-Ehipto at ni Faraon na pinapagmatigas ang kanilang puso? Now, ang katanungan po dito katanungan po ni Shemuel. Tinatanong niya ang bayang Israel, bakit daw sila, bakit nila pinapatigas ang kanilang mga puso? Nang siya makagawa, nang sabi niya, na katulad ng mga taga-Ehipto at ng Paraon, nang siya makagawa ng kahanga-hanga sa kanila, di ba nila pinayaon ng bayan at sila yumaon? So, dito po ay ikinikwento dito sa aklat ni Shemuel ang kababalaghang ginawa ni Amang Yahweh sa bayan ng Filisteo. Now, ang kwento po ng chapter 6, nang dinala po ng mga Filisteo ang kaban ng ama, nang matalo ng Filisteo ang mga Israelita, at pinahintulutan ni Amang Yahweh na madala nila ang kanyang kaban. Ito yung the ark. So nang dinala po nila ito sa bayan ng sa bayan ng Filisteo, ang ginawa po nila dinala nila ang arko ng ama sa templo ng kanilang mga ribulto, sa templo ng kanilang mga Diyos, mga larawang inukit. At nakita nila na ang mga ribulto nila na sinasamba ay nagkadurog-durog sa kaban ng sa harap ng kaban ng ama. At nang makita ito ng mga Filisteo, hindi pa rin sila nagbago ng kanilang pangunawa sa kanilang mga sinasamba. Kaya nang sila ay magtanong kung anong gagawin nila, dumating ang salita sa kanila na sinasabi, bakit kayo gagawa? Anong sabi niya? Bakit nga ninyo pinapagmatigas ang inyong puso? Meaning narinig nila yung kwento na ginawa ni Amang Yahweh sa mga Israelita na kababalaghan sa bayan ng Ehipto. Narinig ito ng mga, naging salin-salin. Nalaman ito ng mga Filisteo. At, bagamat ito'y nalaman ng Filisteo, hindi pa rin sila nagbago ng kanilang pagsamba sa kanilang mga sinasambang ribulto. And then, nakita nila yung kababalaghan, yung himala na ginawa ni Amang Yahweh sa kanila, na nagkandurog-durog ang kanilang mga ribulto. And yet, hindi sila nagbago. Kaya anong sabi nung salita na pinagtanungan nila? Bakit nga ninyo pinagmamatigas ang inyong puso? Ganon din po siguro sa atin dahil ito yung unang salbo ng ating kwento. Na kung maririnig nyo ang mga salitang ating mga babasahin at narinig ninyo ang mga patutuo ng ating mga kapatiran, at kayong nakikinig ay hindi pa rin kayo mapanuto kung sino ang inyong sasambahin, o hindi pa natin kayang baguhin ang ating mga pananalita at ang ating mga buhay, ang tanong bakit pinagmamatigas natin ang ating puso? Na para bang wala tayong pangunawa sa mga naririnig natin at ang mga nababasa? Tumigas na ba ang mga puso natin at nagkakalyo na siya? Na wala tayong maramdaman at naging manhid na ang ating mga kaisipan para mapagsino kung anong tama at mali? Gagawin ba natin din ang ginawa ng mga Ehipto nang nagmatigas ang kanilang mga puso? Bagamat napakadami nilang nakitang mga kababalaghan at himala, pero walang nagbago sa kanila. Ganito rin kaya sa atin? Narinig natin yung mga patutuo ng ating mga kapatiran. Wala bang mababago sa ating tema ng buhay? At patuloy tayo
sa ating mga ginagawa. Alam po ninyo, ang araw ng Ama ay hindi ibinibigay sa mga banal dahil wala silang dapat baguhin. Ang himala ng Ama ay hindi rin ibinibigay sa mga tunay ng nananampalataya. Tandaan po natin, ang himala ng Ama ay ibinibigay sa mga hindi nananampalataya at kulang ng pananampalataya para baguhin ang ating mga pananaw sa buhay. Sa mga tunay na nananampalataya, hindi na natin kailangan ng himala. Bakit? Alam na natin ang mga gawa ni Amang Yahweh. Pero sa ating may dalawang kaisipan, then may dahilan. Dahil kung tayo po ay nakakarinig ng salita pero walang nababago sa ating buhay, baka po tayo'y tumigas ng puso. Hindi na kayang i-prick ng salita ng Ama ang ating kaisipan at yung ating mga ginagawa. Bagamat maaaring ito ay mali, baka sinasabi nating tama. Kaya sinasabi ng aklat ng Samuel, bakit nyo papagmitagasin ang inyong puso? And then, sinabayan pa dito sa Revelation o Pahayag, chapter 3, verse 15. Ito pang dinagdag. Matapos yung katanungan kung bakit natin papagmatigasin ang ating puso, din dinagdag dito sa Revelation chapter 3, verse 5. Ito ang idinagdag. Revelation chapter 3, verse 5. 15. Kako sana hindi verse 5 kundi 15. Revelation chapter 3 verse 15. Ito ang idinagdag. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Anong sabi ng ito'y salita ng ating rabbi. Anong sabi niya? Nalalaman ko. I know, sabi ng ating rabbi, na ang iyong pananampalataya ay hindi mainit, hindi rin malamig. I prefer, sabi ng ating rabbi, mas gusto ko sana na ikaw ay mainit o malamig man. Pero dahil ikaw ay hindi mainit, ikaw ay hindi malamig, sabi niya sa verse 16, pero dahil ikaw ay malahininga, hindi malamig, hindi mainit, anong sabi ng ating rabbi? Isusuka kita sa aking bibig. Now, ito po yung nakakatakot. Na tayo po ay isuka ng ating rabbi. Dahil nakikita niya na hindi tayo mainit, hindi rin naman tayo malamig. Matapos na marinig natin ang mga patutuo, para bang, narinig ko na yan. Instead na makapagbigay sa atin ng tinatawag na pag-asa, yung mga patutuo ng ating mga kapatiran. Alam po ninyo, sabi ko nga po sa inyo, kung maalala nyo yung aking aral about where is your testimony. Ng ating pananampalataya ay kasing tibay lamang ng ating huling patutuo. Tama po yun. Dahil kung gaano po tayo kainit sa ating nakaraang testimonya, at ganon din kainit ang ating pananampalataya, ang tanong, ganito rin kaya tayo kainit sa darating na ating mga pagsubok sa buhay? Or, babalik tayo sa ating mga gawa at makakalimutan natin ang mga pagpapala at mga patutuo na ating mga naririnig kapag dumating na yung sinasabi nating pagsubok. At dahil sa hindi natin pagtitiwala kay Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua, nakakagawa tayo ng kasalanan. Nakakagawa tayo ng mali. At kung hindi natin ito maitatama, masusundan pa ng ilang mga paggawa ng mali. Baka hanggang dumating sa punto na hindi na natin mapagsino kung ano ang tama at mali. Kung ano ang totoo at kung ano yung peke. Kung ano yung tunay na pagmamahal. At kung ano yung hindi. Dahil ang ating puso ay pinamanhid na
ng ating mga maling gawa. Huwag naman po sana. Dahil ang rabay, nung siya'y narito po sa lupa, may sinabi po siya sa magiging damdamin ng tao sa mga nananampalataya. Ito po, sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 12. Ito pong sinabi ng rabay, na ito po'y makikita nating mangyayari, nangyari nung panahon ng rabay, mangyayari din sa ating panahon. Nangyari sa mga sumunod na taon at mangyayari uli sa panahon natin at mangyayari kung magtatagal pa ang rabay sa mga darating pang panahon. Dahil dito sa Mateo 24 verse 12, itong sinabi ng rabay. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, meaning pagsalangsang. Now, tignan na lang natin sa ating kapaligiran. Kung ikukumpara ninyo ang kapaligiran ninyo 20 years ago at yung kapaligiran natin, alin ang mas magulo? Yung 20 years ago o yung panahon natin? Yung nagagawa ng tao 20 years ago, before, parang napakahirap isipin na ang mga kasarian ng tao ay pwedeng palitan. Ang lalaki ay magiging babae at ang babae magiging lalaki. Now, ito ay karumal-dumal kay Amang Yahweh. Parang napaka-imposible. Sabi nga natin, ang dahilan kung bakit sinunog ang Sodoma at Gomora dahil sa kasalanan ng tao. Now, kung ikukumpara natin sa kasalanan ng tao ngayon, hindi kaya mas higit ang nagagawang kasalanan ng tao sa ngayon? Matutupad kaya sa atin ang sinabi ng rabay na dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kung ikukumpara ko dito sa Amerika na lang, 15 years ago, kung ikukumpara ko yung mga estudyante ko at estudyante ko itong nakaraang taon, napakalaki po ng magiging diferensya. Noong 15 years ago, kahit paano matinutuniw pa po yung mga estudyante ko. Naririnig ko pa po ba minsan-minsan yung salitang Mr. Dante at salitang Sir Dante. Ngayon, mas marami akong marinig na, "Man, get out of me." Sabi ko nga, "You're calling me that name. I'm 51 years old and you are 17 years old." Sabi ko, "I'm not a man. Then who are you?" Ganon po sila magsalita. 17 years old kakausapin ng 51 years old na teacher niya, tatawagin kanilang men and get out of here. Now, ganito ba ang klase ng ating henerasyon na masasabi nating ito ang dahilan kung bakit namatay ang ating rabay sa tulos? Matutupad po yung sinasabi ng ating mga ngaral, mga apostol, na sa huling araw, maraming mga darating na mga gagawa ng kasalanan. At ito'y sinabi na ng rabay nung siya narito sa lupa, na sa dahil sa pagdami ng mga gawang kasalanan, marami po ang lalamig sa pag-ibig nila sa kanilang pananampalataya at pag-ibig nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Dumarami po ang bilang ng tao ngayon na hindi man lang alam kung ano ang kaliwa at kanan. Meaning, hindi nila mapagsino kung anong tama at kung anong mali. Now, ano yun kung bakit? Dahil hindi na nila alam kung ano ang salita ng Ama. Pag ako po ay nagpo-post ng salita ng Ama sa aking blackboard, tinatanong, "Mr. Dante, saan yan matatagpuan?" At kapag ako ay nagkukwento about the Bible, nangyari ba yan, Mr. Dante? Yeah, it is written in the Bible. Ibig sabihin hindi ko masisisi yung mga estudyante sa panahon natin ngayon dahil hindi naman sila pinalaki ng kanilang mga magulang sa salita ng Ama. At habang tumatagal, mangyayari po itong sinasabi ng ating rabay na dahil sa pagdami, pagsagana ng pagsalangsang,
Pag sinabing kasalanan o pagsalangsang, ang pagsalangsang sa salita ng ating Ama. Lalamig ang pag-ibig ng marami. And then, sinabi niya dito sa Efeso, na sulat ni Apostol Saulo, itong sabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Now, alam natin ang kwento ng Efeso na ito'y probinsya ng Roma. Isang komunidad ng mga Hintil. Pero doon sa Efeso, may mga nananampalataya sa ating rabay. Dahil sa pangangaral ni Saulo. Pero talastasin natin ang sinasabi ni Saulo na may kinalaman sa ating pananampalataya sa ating panahon. Ito po ang sabi ng ating Apostol Saulo. Efeso chapter 4, ito po ang sabi niya. Verse 17. Ito nga ang sinasabi ko, sabi ni Saulo, na sinasaksihan sa rabay na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Now, anong sabi ni Apostol Saulo? Sabi niya Saulo na sana ngayon, sabi ni Saulo, na kayo ay nananampalataya na, hindi na kayo nabubuhay, na katulad pa ng dating kayo'y isang Hintil. Bakit? Ano ba ang gawa ng Hintil? Eto, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay ang buhay sa Ama. Now, ito daw ang gawa ng Hintil, meaning gawa ng hindi nananampalataya. So, kung titignan po natin kung ang ating buhay ay ipapattern natin sa sinasabi ni Saulo, then, kung ginagawa natin ang sinasabi ni Saulo, hindi tayo tunay na nananampalataya. Tayo pa rin, ay gumagawa o nabubuhay bilang isang Hintil o bilang isang hindi nananampalataya, bagamat supposedly tayo na ay nananampalataya. Ano daw ang ginagawa natin? Dahil daw sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Now, kadiliman means hindi nila mapagsino ang salita ng Ama. Now, siguro naman wala po sa inyo ang hindi nakakaalam. Pag narinig nyo ang salita, malalaman saman siguro natin na ito'y salita ni Amang Yahweh. Pag narinig natin ang kautusan, siguro naman malalaman natin na ito'y kautusan ni Amang Yahweh. Meaning, mapagtatanto natin kung ito'y kautusan ng Ama, salita ng Ama, o ito'y salita lamang ng tao. Dahil kung hindi po natin mapagsino, abay wala pong silbi ang pag-aaral na ginagawa sa atin ng ating rabay dahil hindi tayo natututo. Ang problema, dahil hindi tayo natututo, dahil wala naman tayong panahon para makinig ng kanyang aral. Narinig na po natin yung kwento na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At paano kayo makikinig kung busy naman kayo palagi sa inyong pagganap sa inyong buhay? Kaya sabi ni Saulo, dahil sa kadiliman ng pag-aisipan, nangahiwalay ang buhay sa Ama. Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso, nang ito yung karakteristik ng hindi nananampalataya, ano po? At itong sinasabi ni Saulo, na huwag naman na sanang makita sa inyo, sabi ni Saulo, na yung pagmamatigas ng puso, ibig sabihin kapag narinig nyo ang salita ng Ama, maging tender-hearted naman tayo. Masabi natin, ouch. Masabi natin na ouch. Dahil medyo may dating yung narinig natin at taliwas yung ating nagawa o nasalita, makaramdam tayo ng ouch. Ako yatang pinapatamaan. Now, pag napatamaan kayo, wag kayong magtampo sa pastor. Huwag kayong magtampo dun sa nangangaral. Ano po? Tabi-tabi po. Kaya sabi niya, huwag namang magmatigas ang kanyang mga puso. Na sila, sa di pagkaramdam ng kahihiyan, ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Na huwag naman sanang dumating tayo sa punto, sabi ko nga,
Kung tayo po ay nakagagawa ng kasalanan at hindi natin mapagpiho, meaning walang nagpapaalala sa atin dahil wala tayong naririnig na mga salita ng Ama, mali na pala yung ating ginagawa. At patuloy natin itong nagagawa, tumitigas yung puso natin, nagiging manhid. Hanggang dumating sa punto na wala na tayong maramdamang tinatawag na konsensya. Abay, wag naman po sana. Dahil, sabi nga niya sa English, dahil sa callousness, because of the callousness of your heart. Meaning, dahil sa, sa pagiging matigasin ng ating puso, wala na tayong kahihiyan. Manhid na yung puso natin, matigas na siyang parang bato. Ano po? Kaya nagagawa natin ang mga gawang pagsalangsang. Ngunit kayo, sabi ni Saulo, ay hindi nangatuto ng ganito kay Mesias. Ayan. Binabalik-balikan ni Saulo. Kinukumpara ni Saulo ang kanyang mga taludturan sa isang nananampalataya at isang nananampalataya. Binibigyan ni Saulo ng katuturan yung hindi nananampalataya at mga characteristics. Para kung ito'y makita natin sa ating puso, malaman natin, makita natin sa ating mga gawa, marinig natin sa ating mga bibig, mapagpihon natin na ito'y gawa ng isang hindi nananampalataya. Then, masasabi natin sa ating sarili na tayo ay nakagagawa ng pagsalangsang. Kaya sabi ni Saulo, kayo sana ay huwag ng ganito. Bakit? Kasi hindi ito ang aral na narinig ninyo sa Mesias. Wala daw tayong inaral na ganito galing sa Mesias na tayo ay dapat bumalik sa pagiging hindi nananampalataya at papagmatigasin natin ang ating mga puso. Kaya sabi niya, kung tunay na siya inyong pinakinggan, meaning kung tunay nga na kayo ay nag-aaral sa salita ng ating rabay, kung tunay nga na ibinubuhay natin ang buhay ng rabay ng tayo manampalataya, kung tunay nga na nauunawaan natin ang lahat ng mga salita at mga sermon na binabasa at ipinapaliwanag ng rabay tuwing araw ng Sabat. Anong sabi ni Saulo? Kung tunay nga na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kanya na wala kayong excuse, kayo daw ay tinuruan ng rabay. Now, sino ang may excuse sa inyo? Tayo ay may araw ng Sabbath study, Lunes ng gabi, Miyerkules ng gabi, Biyernes at men's ministry. Sa women's ministry, lalo na, araw-araw. Now, wala kayong excuse, sabi ni Saulo. Bakit? Dahil kung kayo'y tunay na nakarinig at kayo'y tunay na tinuruan sa kanya, gaya ng katotohanan na kay Mesias, anong sabi niya dito? Verse 22, ay inyong ang iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao. The old you. Yung dating ikaw pa ay nagkagawa ng kasalanan. Nung dating ikaw ay hindi mo mapagpiho kung ano ang tama at mali. Bakit? Dahil hindi mo nga nauunawaan ang salita ng Ama. Huwag na daw nating balikan. Dahil kung babalikan natin ang buhay natin, abay mga kapatid ko, papagmatigasin ng kasalanan ng ating kaisipan, hindi na natin mapagpipiho kung anong tama at mali. Hindi na natin makikilala kung anong salita ng ating Ama. Kaya sabi niya, iwan ninyo ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Here comes. Dadayain na tayo ng ating mga puso. Bagamat alam natin na mali, pero sasabihin ng ating mga kaisipan, dahil nga naging manhid na, sasabihin niya, okay lang na gawin mo. Walang mawawala sa iyo. Now, narinig natin si kapatid na Romano, every day should be a judgment day, which is true. Kung iisipin po natin na hahatulan tayo ng Ama this day, siguro hindi po tayo gagawa ng kasalanan. Dahil alam natin na this day mamamatay tayo, dahil this is a judgment day, then siguro may iwasan natin ang gumawa ng kasalanan. Yung pahapyaw na sinabi ni kapatid na Romano,
na ano man yung ginawa nating kabutihan for the rest of our life, but on that day, at namatay tayo sa ating kasalanan, hindi po ibibilang ang kabutihan nating nagawa. Dahil ito ay magiging history na ng ating buhay. Dahil hahatulan tayo sa araw ng paghuhukom kung anong araw tayo namatay at kung anong ginagawa natin that day kung tayo gumawa ng kasalanan. Hindi po natin may babalik. It will be too late. Ano po? Parang sinabi nyo, ibig mong sabihin kapatid na sa lahat ng ginawa kong kabutihan, kung makagawa ako ng isa at doon ako mamatay, hindi ibibilang yung aking mga kasalanan, yung aking mga nagawang kabutihan. Kapatid, hindi ako nagsasabi. Ang Biblia ang nagsasabi, hindi ako. Hindi ako nagsasabi? Ha? Ha? Ang Biblia po ang nagsabi. Now, saan ko ba mababasa yun? Ito, basahin po natin. Ha? Kung andito lang si kapatid na Carlito, i-quote sana ni kapatid na Carlito. Yung dahil paborito niya ito ito ay mababasa, alam ko, sa Ezekiel. Pre, na mahanap ko kaagad. Ezekiel. Ito. Ezekiel chapter 18. Saan ba itong banda? Ezekiel eto. Ezekiel chapter 18 verse 24. Ito. Hindi po ako magsasalita. Ano po? Si Ezekiel po magsasalita. Na I pray na magkaroon tayo ng takot. Sabi niya dito, ngunit pagka ang matuwid, kapag ang isang nananampalataya, meaning siya ay matuwid, Kasi pag sinabi nating nananampalataya sa ating rabay, gumagawa ng matuwid. Hindi tayo yung mga nananampalataya lang sa salita. Faith without work is dead. Huwag po kayong maniniwala sa mga naririnig ninyo na okay lang naman ang palataya maski wala nang gawa. Huwag po kayong maniniwala doon. Ililigaw po nila ang inyong mga kaluluwa. Huwag po kayong maniniwala na manampalataya lang kayo sa anak. Ay maliligtas na kayo. Hindi po. Dahil ang mananampalataya sa rabay, gumagawa sa gawa ng rabay. Hindi nyo pwedeng kayo tatawaging lingkod ng rabay kung taliwas ang inyong ginagawa sa iniaaral ng rabay. Tandaan po ninyo, po? Pag narinig po ninyo itong aral, tumakbo kayo kagad palayo. Ililigaw po nila ang inyong mga kaluluwa. Pag sinabi nilang manampalataya lang kayo ay husto na para maligtas kayo, hindi po mangyayari yun. Wala pong nasusulat na ganyan sa Biblia. Dahil ang ibig sabihin ng nananampalataya gumaganap sa mga aral at salita ng rabay bilang matatawag na tunay na nananampalataya. Kaya sabi niya dito sa verse 24, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Nagtatanong siya, Prophet Ezekiel, kapag ang taong matwid daw ay gumawa ng kasalanan, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kanya mga matwid na gawa na kanyang ginawa sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon, mamamatay siya. Sabi niya, hindi isa sa alang-alang ang iyong mga gawa, sabi ng Ezekiel. Hindi daw aalalahanin ng ating mga ginawang kabutihan. Kapag tayo ay matuwid, and then babalik tayo sa paggawa ng kasalanan. Now, nakakatakot po yun, po. Kaya nga maalala ko palagi sinasabi ng ating kapatid na si Wesley, don't play Russian roulette sa ating buhay. Kaya sabi niya, balikan natin ang Efeso. Saan ba ko tumigil sa Efeso?
Verse 22 yata ko tumigil sa Efeso, chapter 4. Yeah, 22. At inyong iwan, sabi niya, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Now, dahil sa callousness of our heart, dahil sa katigasan ng ating ulo, dahil sa pagpapamanhid na ginagawa natin sa ating puso, anong sabi niya? Sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Hindi na natin mapagsisino kung if it is left, kung it is right, or it is wrong. Hindi na natin mapagsisino. Huwag naman po sana. Ano po? Bagkus sinabi ng ating apostol, kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Baguhin daw natin to. Iwaksi daw natin yung dating pag-iisip. At ang tunay na pananampalataya na minana natin sa rabay, ang ibuhay natin. Kaya sabi niya, kayo'y mga bihis ng binagong pagkatao na ayon sa Ama ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ganito daw tayo nilikha. Nang tayo ay manampalataya, binago daw tayo ng Ama sa kanyang banal na espiritu, at ito yung espiritu ng katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ito po yung espiritu ng Ama na lumulukob sa atin para hindi tayo makagawa ng pagsalangsang at hindi tayo magkaroon ng pusong bato at manhid na kaisipan. Ito daw po yung ating dapat ibuhay. Hindi po yung dating iniwan na nating buhay. Huwag tayong maging malamig. Anong sabi niya? I'm sorry. Huwag tayong maging malahininga na kung minsan ay mainit, kung minsan ay malamig. Kaya sabi niya dito sa Proverbio, eto, ang idinagdag ng ating rabay, Proverbio, Kawikaan, chapter 28, verse 13. Ito, Proverbs 28 verse 13. Siyang nagtatakip ng kanya mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Pag itinatago daw po natin ang ating mga mali, hindi daw tayo giginhawa. Meaning, hindi tayo aasenso sa ating pananampalataya. Lagi tayong may inililihim. Pinagtatakpan natin ang ating mga gawa na alam naman natin na hindi naman natin dapat gawin. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. If we just confess sa mga mali nating gawa, alam niyo po, maawain ang ating Ama. At napakalaki ng kanyang kaawaan para po niya tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa sulat ni Apostol Yohanan sa kanyang aklat sa 1 John, kung tayo man po'y magkakasala, ito po ang sabi ni aklat ni Yohanan. Idagdag ko lamang po. Kung tayo man, in case na tayo ay magkasala, mayroon daw tayong tagapamagitan. 1 John chapter 2 verse 1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Inulit ng mga apostol. Huwag daw tayong magkasala. Sabi ni Saulo kanina sa kanyang sulat sa Efeso, baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Ang ating datihang pagkatao ay baguhin tayo ng binagong pagkatao nang tayo mabautismuhan sa pangalan ng ating Ama at sa pangalan ng ating Rabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sinasabi ni Yohanan, huwag tayong pinapaalalahanan ko kayo, sabi ni Yohanan, na huwag kayong magkasala. Iwasan ninyong magkasala. Pilitin ninyong mabuhay ng matuwid at huwag magkasala. Pero may ibinigay na pasubali. Subalit kung sino man ay magkasala, in case na tayo magkasala, anong sabi ng ating apostol? Mayroon tayong tagapamagitan sa Ama.
ito yung ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Siya daw yung tagapamagitan. Siya yung arbiter. Now, paano magiging tagapamagitan ng ating Rabbi? Paano siya magiging arbiter sa atin between Father Yahweh and through us kung hindi natin i-confess ang ating kasalanan sa Kanya? Paano magiging tagapamagitan ng ating Rabbi kung itinatago natin ang ating kasalanan na sinasabi sa Aklat ng Kawikaan? Alam po ng ating Rabbi na hindi pa po natin inabot yung sukdulan ng ating pananampalataya. Alam po niya yun. Bakit? Nabuhay din siya dito sa lupa. Alam niya ang ating kalagayan. Mauunawaan ng Rabbi ang ating kalagayan. Ang tanong, maging makatotohanan lang po tayo sa ating mga ginagawang pagsalangsang at maunawaan natin na kailangan nating i-confess sa ating Rabbi na nagawa natin ito dahil sa ating mga kakulangan ng pangunawa at kahinaan ng pananampalataya. Kung sasabihin po natin ito, alam ko mauunawaan ito ng Rabbi. Kaya instead po na ating itago ang ating pagsalangsang, ibunyag po natin, salitain po natin sa harapan ng ating Rabbi ang ating mga nagawang kakulangan at humingi tayo ng kapatawaran. Kaya sabi niya dito sa verse 14, yung binasa ko kanina ay verse 13, ano po? Dito sa verse 14, eto. Mapalad ang tao na natatakot lagi sa Ama. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Tandaan po natin. Nung sabi niya, ang taong matigas ang kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. So dito po natin makikita na wag po nating papagmatigasin ang ating puso. Hindi pa po huli ang lahat. Every time po na maririnig natin ang kwento ng ating Rabbi, hindi pa po huli ang lahat. Mayroon pong kwento ang Rabbi nung siya narito sa lupa. Ito. Ang kwento po diyang ito, ibinigay niyang halimbawa sa mga Pariseyo. Now, alam po natin na mga Pariseyo ay sila yung mga tinatawag na marunong sa kautusan, tagapagpatupad ng kautusan, pero may kulang sa kanila. At ito yung gustong ipaunawa ng Rabbi sana sa kanila. Pero ang tanong, mauunawaan kaya natin? Eto, tingnan natin. Dito sa aklat ni Marcos, chapter 3. Ang kwento rito ay may isang lalaking paralisado. Meaning, hindi po siya makalakad. Magmula pagkabata, paralyzed na po siya. At dumating yung punto na nabigyan ng pagkakataon ang Rabbi na ipamalas ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang paralisadong ito. Pero ang nangyari, itinaon ng ating Rabbi na ito'y mangyari sa Sabbath. Now, tandaan po ninyo, lahat po ng nangyayari sa Biblia ay hindi coincidence. Ano po? Sinadya na mangyari. Ano po? Now, ang tanong dito, nagtanong ang Rabbi sa mga Pariseyo dahil sila yung mga sinasabing marunong sa kautusan at tagapagpatupad ng kautusan. Kaya sinabi ng Rabbi dito sa verse 4, Mark chapter 3 verse 4, at sinabi ng Rabbi sa kanila, katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabath o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng isang buhay o pumatay? Now, kapag tayo po yung makakarinig nito, sigurado po, tataas po natin ang ating mga kamay. Ano po? Sabi na, Rabbi, akong sasagot. Sasabihin po natin siguro, no? At isasagot siguro natin lahat, Rabbi, akma po na gumawa ng mabuti. Rabbi, akma po na magligtas ng buhay. Akma po, Rabbi,
na gumawa ng mabuti. Yun siguro ang sasabihin natin, ano po. Pero kung tayo ay matigas na puso at hindi natin makita ang kahalagahan ng tinatanong ng rabbi, abay tayo din po ay hindi iimik. Bakit? Dahil hindi natin alam kung anong isasagot. Yun ang ibig sabihin ng may matigas na puso, meaning hindi na natin mapagsino kung ano ang tama at mali sa ating mga naririnig. Kaya yung mga sinasalita ng ating mga bibig, kung minsan, bagamat ito ay nakakasama na ng kapwa, parang hindi pa rin natin nararamdaman na nakakasakit na pala tayo ng damdamin sa iba. Yung ating mga desisyon sa buhay, dahil hindi natin mapagsino kung ito'y tama at mali, hindi natin alam na apektuhan na pala ang ating mga mahal sa buhay. Yung ating pagmamatigas ng puso, yung ating, alam po ninyo, diniscuss na ng rabbi na yung sinasabing pride is a bad boy. Yun po yung nagiging isang dahilan kung bakit tumitigas ang puso ng tao dahil alam natin na ang pride ay kasalanan. Kasama po yan sa ibinibilang na magiging kasalanan ng tao kung ito'y may pride. Dahil yun ang magiging simula ng kanyang pagiging isang mananalangsang. Yung kanyang pagmamataas. Kaya sinasabi ng rabbi, matwid ba na gumawa ng mabuti o masama? Matwid ba na bumuhay o pumatay? Walang umimik. And then, nang walang umimik, ipinagpatuloy ng rabbi. Kaya sabi niya dito sa verse 5, at nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit. Now, bakit may galit ang sinasabi ng rabbi? Sinabi ng sumulat. Bakit parang ipinapahiwatig ni Mark na may galit ang rabbi nang siya'y lumingon at tinignan yung mga kausap niya? Maaring nagalit ang rabbi dahil, ano yung dahilan? Bakit siya nagalit? Dahil walang umimik. Wala man lang makapagpiho sa kanila kung ano ang tamang gawin at kung ano yung nararapat. Yun po yung nakakatakot. Na kung makikita natin sa ating asimblya na may gumagawa ng isang mabuti o may gumagawa ng isang masama, hindi natin mapagsino kung alin doon ang mabuti, hindi natin mapagsino kung alin doon ang masama. Yun po yung nakakatakot. Bakit? Dahil sa ating mga pusong matigas, hindi na natin mapagsino kung anong salita ni Amang Yahweh. We just take it for granted dahil hindi natin alam kung ano ang tama at kung ano yung mali. Our heart makes callous already dahil sa paggawa natin ng pagsalangsang. Parang nagiging normal na lang. Alam niyo po, pag nagiging normal ang isang bagay, abay, parang it's okay. Kasi normal nang ginagawa eh. Kaya sa mga asimblya, sa mga kapilya, sa mga sambahan, sa mga simbahan, sa mga pananampalataya, pag nakikita nilang ginagawa ito ng kapatiran, sasabihin nila, oh, it's okay. Nakikita nilang normal eh. Pero pag nakita nating mali at sinawatan natin outright, sasabihin nila, oh, kasalanan pala yun. Now they know. We should know better. Bilang nananampalataya, we should know kung ano ang salita ni Amang Yahweh para mapagsino natin. Mahatulan natin kung anong ating ginagawa, tama ba o mali. Ma-justify natin kung ito ayon pa sa ating pananampalataya. Kaya sabi niya, tumingin ang rabbi, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang mga puso. There you go. So tama yung hinala natin kanina na nagalit ang rabbi. Bakit? Hindi nila mapagsino kung ano ang tama at mali. Bakit? Dahil sa katigasan nila ng kanilang mga ulo. Yun po yung nakakatakot po. Na kung makita natin ang ating mga anak na gumagawa ng masama, parang wala tayong nakita. Dahil hindi natin alam kung ito'y tama o mali. Pinatigas na rin ba ng ating mga puso na hindi na natin alintana kung tama o mali ang ginagawa ng ating mga anak? Narinig ko kanina sa mga kapatiran natin sa women's ministry na sinasabi na Apostol Saulo sa mga sulat niya sa mga taga-Roma, huwag daw tayong humatol
Dahil ang hinahatulan daw natin ay sarili natin kung ang ating mga hinahatulan ay ginagawa din natin. Tama, mali? Tama. Hindi tayong pwedeng humusga sa kapwa kung ginagawa din naman natin dahil hinuhusgahan din natin ang ating sarili. Kaya sabi ng rabay, siya'y nalungkot dahil sa katigasan nila ng kanilang puso. Kaya sinabi ng rabay, iunat mo yung kamay at inuunat ng paralisadong lalaki ang kanyang kamay at gumaling ang kanyang kamay. Now, alam po natin ang kwento dito, lalong nagalit ang mga Pariseo sa kanya. Pero hindi nila alam, nagalit din ang rabay sa kanila dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Ibig sabihin kung nagalit ang ating rabay sa mga Pariseo dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, na hindi natin mapagsino kung anong tama at mali, na hindi natin kayang sabihin sa ating sarili na hindi natin gagawin dahil mali. Abay mga kapatid ko, sayang ang aral na ibinabahagi sa atin ng rabay tuwing araw ng pagsamba. Sayang po, di po ba? Dahil sa araw ng pagsamba, minsan lang tayo makakarinig kung hindi tayo makakarinig ng Monday and Wednesday. Now, okay lang po dahil alam ko naghahanap buhay kayo. Pero, wag naman po sana ninyong kalimutan ang makinig kapag araw ng Sabado na siyang araw ng pagsamba. Bagamat tayo ay nangangaral lamang ng kulang-kulang 2 oras, wag naman po sana kayong manghinawa dahil 2 oras tayong makikinig sa aral ng Ama. Tayo po dapat ay matuwa na tayo ay pinagpapahinga ng rabay sa ating mga gawa. Alam po ninyo, ginawa ang Sabat para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Yun ang ibig sabihin ng rabay. Ginawa ng Ama ang Sabat para sa tao, para ito'y makapagpahinga. Dahil alam ng rabay na maraming pangangailangan ng tao sa kanyang buhay. Alam po niya yun. Pero gumawa po siya ng araw ng pamamahinga para makapagpahinga ang ating mga pagal na katawan at kaisipan. We need to take a break once a week. Ito pong ibig sabihin ng rabay nang sinabi niyang ginawa ang Sabat para sa tao, para po sa atin. Maliban na tayo nag-aaral sa salita ng Ama, pinupuri natin ang ating Amang Yahweh na kapag papahinga pa po ang ating katawang pagal at kaisipang pagal. Kaya, nalungkot po ang rabay dahil sa katigasan ng ulo ng mga nakikinig. Now, meron kaya din sa atin ang may katigasan ng ulo sa mga naririnig niya na ito'y parang baliwala sa kanya at hindi niya nauunawaan ang salita ng rabay. Na ang paggawa ng kasalanan at pagsalangsang ay siyang nagpapatigas sa puso ng tao, meaning sa kanyang kaisipan, para gumawa ng tama. Wag naman po sana dito sa Ezekiel. Ito pa po ang sinabi ni Ezekiel. Ezekiel chapter 3. Ito po. Ezekiel chapter 3. Simulan ko po sa verse 7. Ezekiel chapter 3 verse 7. Ngunit hindi ka didinggin ng sangbahayan ni Israel, sapagkat hindi nila ako didinggin. Sapagkat ang buong sangbahayan ni Israel ay may matigas na ulo at may mapagmatigas na loob. Anong sabi ni ating Amang Yahweh kay Ezekiel? Ezekiel, sabihin mo sa bayang Israel, at sasabihin ko sa iyo, hindi makikinig ang bayang Israel sa akin. Alam mo kung bakit? Sabi ni Amang Yahweh kay Ezekiel. Dahil matigas ang ulo ng bayang Israel. At may mapagmatigas na loob. Mayroon silang pride, sabi ni Amang Yahweh.
Hindi nila ako didinggin, Ezekiel, sabi niya. Maski na nung pangaral mo, Ezekiel, sabi ni Amang Yahweh kay Ezekiel, hindi nila ako didinggin. Kaya anong sinabi ni Amang Yahweh? Dahil hindi nila ako dinidig, Ezekiel, sabi niya ito. Sabi niya sa verse 8, narito, aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mukha at pinatigis ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga ulo. Now, dahil dito, sabi ni Amang Yahweh kay Ezekiel, papagmatigasin ko rin ang iyong ulo sa kanila. Meaning, walang makapananaig sa iyo. Ezekiel, walang mananalo sa iyo. Walang kukontra sa iyo. Meaning, walang makakakontra sa iyo. Meaning, walang mananaig kay Ezekiel. Meaning, bibigyan ng Amang Yahweh ng kapangyarihan si Ezekiel na makapagsalita sa bayang Israel. Walang pwedeng sumansala sa kanya. Walang pwedeng pumigil. Now, wag naman po sana tayong ganito ang sabihin na marinig ko ang tinig ng Ama sa lahat ng mga mangangaral. Wag ka nang mangaral. Bakit? Dahil walang makikinig sa iyo. Wag naman po sana na tumigil ang ating mga pastor at ating mga mangangaral na tumigil na sa pangangaral dahil wala na nakikinig sa atin. Wag naman po sana Alam po ninyo, ako'y natutuwa sa women's ministry na sila po'y nagpapatuloy sa kanilang mga pag-aaral, bagamat iilan lang yung bilang ng mga araw kung minsan. Iilan lang yung bilang nila sa isang araw. Dahil, nauuna, kung tayo po'y nakakaunawa na sa salita ng ating rabay, nasusulat na sa pagitan ng 2 o 3 kaluluwa na may pusong gustong mag-aral sa salita ng ating rabay. Anong sabi ng ating rabay? Ako'y nasa gitna nila. Ganon din po sa atin. We pray na tayo po ay matuto sa aral ng rabay. Huwag nating papagmatigasin ang ating puso. Dahil baka dumating ang araw, ibigay din sa atin ng ating rabay sa pamamagitan po ng kanyang mga mangangaral ang sinabi ni Amang Yahweh kay Ezekiel. Huwag naman po sama. Ano po? Verse 9, ginawa kong parang isang diamante na lalong matigas kaysa pingkiang bato ang iyong ulo. Huwag mo silang katakutan. Umanlupaypay man sa kanilang tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Ouch. Now, imagine po ninyo na sabihan sila ni Amang Yahweh na mapanghimagsik na bayan. Rebellious people. Now, alam po niyo kung ano yung mapanghimagsik? Ang ginagawa po nila ay pagsalangsang sa salita ni Amang Yahweh. That is rebellion. Na tayo po ay sasalangsang sa salita ng Ama, meaning parang sinasabi na atin sa ating sarili na mas tama ka kaysa kay Amang Yahweh. Na walang masasabi si Amang Yahweh sa buhay mo. Na hindi ka natatakot kay Amang Yahweh. Yun ang sinasabi natin. Every time po na tayo po'y sumasalangsang, yun po'y naiisip natin. Dahil kung tayo po'y may takot kay Amang Yahweh, alam natin ng kwento ng sino mang sasalangsang sa salita ng Ama at the end of the day, ang hatol ay kamatayan. Alam po natin yung kwento. Pero sabi nga na Apostol Pedro, dahil hindi pa ibinibigay ang hatol, kaya ang tao ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Yun po ang maalala natin na sinabi ng Biblia. Dahil nga hindi agad sinisingil ni Amang Yahweh ang tao sa kanyang kasalanan, kaya patuloy siyang gumagawa ng kasamaan. Ito po yung mga walang takot. Pero wag naman po sana nating ibilang ang ating sarili sa mga walang takot kay Amang Yahweh. Wag naman po sana matakot po tayo na ang sinasabi ng mga apostol at mga sulat dito sa Biblia ay mangyayari balang araw. Itataga po natin yan sa bato. Kung sinabi ng Ama na mamamatay ang nagkakasala at gumagawa ng kasalanan, mamamatay po siya sa dagat-dagatang apoy. Yun po ay nasusulat. Ano po? Dagdag pa natin. Dito po sa aklat ni Yohanan, John, chapter 12. Yohanan, chapter 12. Ito po, dagdag. Panahon ng ating rabay ito. John, chapter 12, verse 37.
Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda. Now, ito yung panahon ng rabay. Yung panahon ng rabay, alam natin ang kwento na marami siyang ginawang mga himala sa harapan ng mga Pariseo. Now, sinabi po natin kanina na ang himala ay ipinapakita ng ating rabay para sa mga hindi nananampalataya. Para hoping and praying na dahil sa mga baka makita nilang himala, sila'y mananampalataya. Pero itong nangyayari, ang mga Pariseo na nakakakita ng mga himala, anong sabi ng rabay? Bagamat gumawa siya sa kanila ng maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Yun po yung nakakatakot. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, bagamat nakikita na nila, hindi pa rin sila nananampalataya. Huwag naman sanang mangyari po sa atin, ano po? Huwag po naman sana tayo magkaroon ng katigasan ng ating mga ulo. Na tayo po sana ay matuto sa mga aral na ating naririnig. Sa mga talata na ating binabasa sa ating mga Biblia, ay matuto po tayo. Kaya verse 18, dahil hindi sila nagsisampalataya, itong sinabi ni Rabbi Yeshua, verse 18, upang maganap ang salita ng propeta Isaias o Yesayahu or Yesaya na kanyang sinalita, O Amang Yahweh, sino ang naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ni Amang Yahweh? Dahil dito'y hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isayahu, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balik loob sila at sila'y mapagaling ko. Now, anong ibig sabihin nito? Darating yung punto na dahil hindi tayo nananampalataya at nagtitiwala sa aral na ating narinig na parang baliwala. Sabi ng ating rabay, nung panahon ng mga Pariseo, nung ginawa niya, binulag niya ang kanilang mga mata, meaning hindi yung literally na binulag, kundi hindi niya sila binigyan ng pangunawa. Dahil bagamat nakikita na nila pero hindi nila pinananampalatayanan, kaya ang ginawa ng ating rabay, tuluyan na silang binulag ng rabay. Meaning hindi na sila binigyan ng pangunawa. Na anuman yung kanilang nakikita, parang baliwala sa kanila. Walang kinalaman ito sa kanilang pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng binulag na sila ng rabay. Huwag naman sanang mangyari ito sa atin, mga kapatid ko. Nabulagin ng rabay ang ating mga mata, meaning hindi niya tayo bigyan ng anumang klaseng pangunawa sa ating mga naririnig at nababasa. Hindi na natin mapagsisino ang salita ng ating Ama. Huwag naman po sana matakot po tayo. Dahil, uulitin ko yung sinabi ni kapatid na Teresa kanina, hindi ipinangako sa atin ang bukas. Kapag maririnig natin ang salita ng ating rabay ngayon, habang nagsasalita, dinggin po natin. Unawain po natin. Para po tayo ay bigyan ng pagpapala na maunawaan natin ang kanyang salita at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya dito sa John chapter 6, kanina chapter 12 yun, di ba? Ngayon naman dito sa chapter 6. Sabi niya dito sa chapter 6, verse 51 and 50, 51 hanggang 53. Ito. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Now, aling tinapay po ang sinasabi ng rabay? Now, maalala niyo ang kwento?
nang magsalita ang rabay sa kanyang pagkain doon sa harapan ng babaeng taga Sumaria, yung babaeng Sunamita, nang sinabi niya na ang ating rabay ay propeta dahil alam niya kung ilan yung kanyang mga naging asawa. Sinabi ng rabay sa kanya na ako'y may pagkain, nang pumunta ang mga alagad na bumili ng pagkain, pero nang dumating sila, hindi na kumain ng rabay dahil sinabi niyang ako'y may pagkain na hindi niyo alam. Ito po yung tinig ng Ama at salita ng Ama na ibinibigay sa kanya ng ating Amang nasa langit. Kaya ang ating rabay din ay nagsasabi na siya ang tinapay ng buhay. At tayo yung recipient ng tinapay. Every Saturday na tayo nangangaral, ang lagi kong sinasabi, ito ay salita at aral ng rabay. Tayo po yung recipient. Na kapag tayo po ay pinapangaralan ng rabay, pinapakain po tayo ng ating rabay ng tinatawag na bread of life. Ito yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan kung diringgin po natin ang kanyang salita at atin pong tutuparin. Kaya sinasabi ng rabay, ako ang tinapay na buhay. Na ang sino mang kumain ng tinapay, meaning ang sino mang gumanap sa kanyang kalooban at tanggapin ang salita na kanyang ipinapangaral, ay magkakaroon ng buhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Now, literally, sinasabi na niya na ang sino mang tumanggap sa ating rabay bilang Misaya na namatay sa tulos at ang sino mang mananampalataya sa sinalita niya na siya ang tinapay na buhay, then mangyayari ng pagkamatay niya ay may bearing, may dahilan. Iisipin natin sa ating sarili na ito yung reason kung bakit namatay ang rabay sa atin. Gawin nating personal para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid ko, kapag maririnig natin ang aral ng rabay, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Dahil baka ito yung huling araw na maririnig natin ang ating rabay. Sino makapagsasabi? Kaya sabi niya dito sa Roma chapter 2 verse 3. Ito. Sabi ng Apostol Saulo sa kanyang mga sulat sa mga taga-Roma, Roma chapter 2 verse 3. Ito. Roma chapter 2 verse 3. At iniisip mo baga ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigaw ng gayong mga bagay at ginagawa mo din ang gayon, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Ama. Nabanggit na natin ito kanina. Na sinasabi ng ating apostol na tayo ay gumagawa ng pagsalangsang, pero hindi natin nakikita ang ating sariling pagsalangsang, kundi nakikita lang natin ang pagsalangsang ng iba. At sinasabi ng Apostol Saulo, ikaw tao, ano sabi niya? Hey, ikaw tao ay hindi makatatanan, meaning hindi ka makakaiwas sa hatol ng Ama balang araw. At may iba pang kasulatan na nagsasabi, ang sino mang hindi sumasampalataya sa rabay, meaning hindi gumaganap ng kanyang kalooban, at winawalang halagang kamatayan ng rabay sa tulos, ay hinatulan na, sabi ng ating Rabay Yeshua. So kung tayo po'y nakakarinig ng aral at walang bearing ito sa atin, tayo na daw po'y hinatulan na. Meaning, hindi tayo nananampalataya sa rabay na ipinadalang bugtong na anak ng Ama, namatay sa tulos para sa ating mga kasalanan. Pero ito'y binibigyan natin na walang halaga. Tayo daw po ay hinatulan na. Huwag naman po sana, Huwag naman po sana. Kaya sabi dito sa aklat ng mga Hebreo, chapter 3, eto, aklat ng mga Hebreo, chapter 3, simulan ko po sa verse 7.
Gaya nga ng sabi ng banal na Espiritu, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, now, sabi niya, if you will hear His voice, meaning ang tinig ng ating Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua. Pag naririnig daw po na meaning, kapag tayo po ay nakakarinig pa ng kanyang salita, it's not too late. Mayroon pa po tayong panahon para baguhin ang ating mga saloobin. Na huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso sa paggawa ng kasalanan, kundi tayo po ay magkaroon ng pusong bagbag at mababang kalooban. Yun po yung dapat maging puso natin. Hindi pusong bato, pusong manhid sa salita ng Ama at wala na tayong maramdamang mga kurot at mga kurot ng ating mga konsensya dahil hindi na natin napagsisino kung anong tama at mali at hindi na natin nalalaman kung ito yung salita ng Ama dahil sa katigasan ng ating mga puso dahil na sa paggawa natin ng pagsalangsang. Kaya sabi ni Apostol Saulo, kung maririnig ninyo now, ayon sa sinasalita ng banal na Espiritu, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Here comes the Israelites again. Ibinabalik uli ng manunulat ng Hebreo yung ginawang pagsalangsang ng bayang Israel nang sila'y nasa ilang. Yung kanilang lakbayin na aabot lang sana ng 40 days. Pero pinaabot ng ating Ama ng ilang taon, 40 years. One day for a year. Yung mga binilang ni Moses na nakaalis sa Ehipto na bilang na 20 years pataas. Mahigit 600,000. Pero dahil sa pagsalangsang po nila at sa katigasan ng kanilang mga ulo, pinatay po silang lahat ni Amang Yahweh sa ilang, maliban sa dalawa. Hindi po sila nakarating sa lupang pangako. Now, kung bibigyan natin ng katuturan ang lupang pangako sa panahon ng mga Israelita sa ating panahon, tayo naman ngayon ay nasa ilang. Ang atin pong wilderness is the world. Ang mundo po ang ating ilang. Kung ilang taon po tayo mamamalagi dito sa ilang, si Amang Yahweh lamang po ang makapagsasabi. Pero sana po, gaano man tayo kaikli dito sa ilang, gaano man tayo katagal dito sa ilang, umabot sana tayo sa lupang pangako. Meaning umabot tayo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Ama sa mga mananampalataya. Ito ay nangyari kay Caleb at nangyari kay Joshua. Tayo sana ay maging Caleb. Tayo sana ay maging Joshua. Kaya sabi ng manunulat sa Hebreo, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Pag naririnig ninyo ang salita ni Amang Yahweh, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Huwag kayong maging busy sa inyong buhay na hindi kayo makarinig sa salita ng Ama once a week. Kung hindi po ninyo kaya ang Lunes ng gabi, Miyerkules ng gabi, maski man lamang po sa araw ng pagsamba. Pero maliban doon, sana paglubog ng araw ng Friday, isinisimulan na nating ingilin ang araw ng pagsamba. Hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado, ingilinin po natin ng buo ang araw ng pagsamba. Pahinga po ito sa atin. Mas marami po ang mawawala sa ating grasya kung hindi po natin ingingilin. Ako po magpapatunay sa inyo, itataas kong aking dalawang kamay. Ano po? Sumasahod ako ng $25. 35 pa ngayon ang bayad per hour pag magkatrabaho ka ng Sabado. Napakalaking pera po yun, po. Pero ngayon hindi ko na po pinapatulan. Bakit? Dahil alam ko, ayaw ng ating Ama na ako'y magtrabaho. Ganon din po sa inyo. Kaya sabi niya, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya sa pagmumungkahi.
na doon ako tinukso ng yung mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakikilala ang aking mga daan. Wala daw ginawang bayang Israel kundi magreklamo, kundi magsalangsang. Hindi daw nila napag-uunawa ang daan ni Amang Yahweh. Ouch. Sa dinami-dami po ng himala na ginawa ni Amang Yahweh sa bayang Israel, hindi daw nila naunawaan ang kapangyarihan ni Amang Yahweh. Imaginin po ninyo ang nakita nilang una, yung 10 salot sa bayang Ehipto. Nakita nila yun personal. And then sumunod, nakita nila personal na dumaan sila sa tuyong lupa ng hawiin ng Ama ang dagat. Nakita nila personal na mayroon silang haliging ulap sa kanilang paglalakbay pag-araw at mayroon silang haliging apoy sa gabi. Nakita nilang pag-ulan ng mana. Nakita nilang pag-ulan ng kanilang nilang mga pagkain na nahuhulog mula sa lupa. And yet, sabi ng ating Ama, hindi nila ako nakikilala. Bakit? Dahil pinapagmatigas ang kanilang mga puso dahil sa kanilang mga sariling makaisip na laman. Yung kanilang carnality of the mind sa kanilang rebellious mind. Sila'y mapagsalangsang. Hindi sila marunong magpasalamat kay Amang Yahweh. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya sabi niya, hindi nila nakikilala ang aking daan. Na huwag po sanang mangyari sa atin. Ano po? Yung mga nangyayari sa ating buhay, kung hindi po natin mapagsisino kung bakit nangyayari ito po sa atin, huwag po sana. Hilingin po natin sa ating Ama na maunawaan natin ang nangyayari sa ating buhay. Dahil kung hindi po natin mauunawaan, then hindi natin mapagsisino kung ito'y daan nga ni Amang Yahweh. Pero kung alam po natin na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay pinahintulutan ng Ama, bagamat hindi pa po natin alam ang dahilan, pero husto na po yung maunawaan natin na pinahintulutan ito ng Ama na mangyari sa atin na may dahilan. Narinig natin yung patutuo ni kapatid na Romano, totoo, na yung galit kay Romano ay nagsimula sa akin. Pero ito pala yung nangyari kay Romano para sa makarating dito sa Amerika. Yung pong sinasabi niya na nakaaway ko nung ako po'y unang magturo sa private school, nakaaway ko itong mag-asawang ito. Dahil inexpose ko yung kanilang maling gawa. Yung galit pala nila yun sa akin, that was 1992 nang nangyari yun. First time ko sa pagtuturo. Dala-dala pala nila yung galit na yun hanggang 20, 21, 22, 23. Kung ilang taon si Romano na naging head sa Tarlac province. For almost 30 years yung galit nila. Pero may dahilan si Amang Yahweh kung bakit nangyari ito kay Romano. Ganon din po sa ating buhay. Marami na tayong narinig na patutuo sa ating mga kapatiran kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Na magkaroon tayo ng tinatawag na pangunawa. Dahil kung hindi po natin ito mapagsisino, anong sabi ng ating Ama? Hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Huwag naman po sana mangyari na tayo maging ignorant sa mga gawa ng ating Ama. Kung hindi po natin kikilalanin ang ating Ama sa ating pang-araw-araw na buhay, saan po tayo pupulutin? Paano ibibigay ni Amang Yahweh ang buhay na walang hanggan kung hindi natin siya kilala at hindi natin siya pinapasalamatan araw-araw sa ating buhay? Gaano man po kahirap yung pinagdadaanan po natin, magpasalamat pa rin tayo. Bakit? Dahil tayo po ay buhay. May pag-asa kapag may buhay. Tandaan po natin ito. Ito yung laging pinapaalala ng aking inang. Dahil sa hirap po ng buhay namin nung maliliit po kami, lagi niyang pinapaalala, pag may buhay, may pag-asa. Ha? Anong sabi niya?
Mali yung sinabi ko. Ang sabi pala ng inang ko, habang may buhay, may pag-asa. Yun ang sinasabi ng aking inang. O yan, ang aking inang, 82. Pero kahit papaano, makikita niya na mayroon pa siyang isang anak na makakarating ng Amerika. Pagpapala po sa atin na tayo pa po ay buhay. Bagamat gaano man ang hirap na mararanasan natin, pansamantala. Natandaan ninyo, pansamantala. Kaya sabi niya, pero kung tayo po ay magiging matigas yan ang ating ulo at hindi natin makikilala ang daan ng Ama. Nung sabi ng Ama dito sa verse 11, ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Now, kanino sinabi ito ng ating Ama? Sa bayang Israel. Doon sa mga taong binilang ng ating propeta Moses, na 600,000 na 20 pataas na walang natira sa kanila na nakarating sa lupang pangako na sinasabing land. Ano sinasabi niya? Sa kapahingahan. Dahil yun ang pinangako niya sa bayang Israel na kapahingahan nila, yung the land of milk and honey, ang bayan ng Kanaan. Maliban sa dalawa na nagtiwala kay Amang Yahweh, si Caleb at si Yehoshua. Huwag sana tayong masama doon sa mga pinatay ng Ama sa ilang, kundi maging katulad tayo ni Caleb o kaya ni Yehoshua. Kaya sabi ng ating apostol dito sa sumulat ng Hebreo, verse 12, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na maghihiwalay sa inyo sa Ama na buhay. Meaning baka sa nangyayari daw sa ating buhay ay mawalan tayo ng pananampalataya. Ang lagi nating itanong, alin ang mas mahalaga? Ang buhay natin na nasa atin pa o ang pagsubok na dumarating sa atin? Tandaan po natin, these two will pass. Ano man pong pagsubok yun, malalagpasan natin. Kung may problema man po tayo sa ating mga asawa, tandaan po ninyo, bago mo sila naging asawa, anak sila ni Amang Yahweh. Kung mawawala ang asawa mo, unang mawawala ang anak ni Amang Yahweh bago ikaw mawalan ng asawa. Kung mawawala ang anak mo, isipin mo, nauna silang naging anak ni Amang Yahweh bago ikaw naging magulang nila. Kaya kung iniisip mo na ito'y para sa kanila, isipin mo namatay din ang ating rabay para sa kanila. Kaya isinulat ng mga apostol, work for your own salvation with fear and trembling. May hangganan po yung ating pag-aalala sa ating mga mahal sa buhay. May hangganan po yun. Yung hangganan meaning yung hangganan na hindi mo give up ang iyong pananampalataya dahil sa kanila. That is the hangganan. Dahil wag dumating yung punto na i-give up natin ang ating pananampalataya dahil sa kanila, then you cross that road and you cannot go back. Wag po tayong sumalangsang na tatalikuran ng ating Ama at tatalikuran natin ang pananampalataya natin sa rabay dahil sa mga nangyayari sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, o sa ating mismo sarili. Wag po. Hindi, anong sabi ni Saulo? Hindi maikukumpara ang ganda at karektan ng inihahanda ng Ama sa mga nananampalataya. Hindi po maikukumpara. Kung nakita na po ninyong pinakamagandang physical na anyo ng mundo dito sa lupa, sabi ni Saulo, hindi ito makukumpara. Kumbaga, that is nothing sa nakita na ni Saulo. Meaning, ipinakita ng ating rabay kay Saulo ang kalangitan. Meaning, ang kaharian ni Amang Yahweh. Ipinakita kay Saulo. Dahil sinabi ni Saulo na hindi may kukumpara. Meaning, hindi niya may describe sa ganda. Kaya sinasabi dito, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka mayroon sa atin ang pusong masama. Meaning, hindi natin nalalaman ang daan ng Ama. Hindi natin alam kung bakit nangyayari ito. Sabi kong, it's okay kung hindi pa natin alam. Pero yung magtitiwala tayo na ito'y pinayagan ni Amang Yahweh na nangyayari sa atin at nangyayari sa buhay natin, sabi nga natin, Father knows best. And then,
Maaalala natin ang Roma chapter 8 verse 28 na ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, sa ating mga asawa, sa ating mga anak ay para saan? Para sa ating ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. Maalala ko na naman noon panahon ni Romano, totoo po, umiiyak po yan na tumatawag kahit na anong oras, gabi, umaga, bagamat ako'y nasa school, tumatawag po yan, umiiyak. Dahil ilang ulit na nagpa-promote bilang para tumas ang rangko niya. Lagi po siyang number 1. Pero laging nadi-deny. Ang lagi ko lang sinasabi, may inihahanda si Amang Yahweh na mas maganda para sa iyo. Yun po ang lagi kong sinasabi sa kanya. Dahil alam ko, hindi tayo hinayaan ni Amang Yahweh na mabuhay dito sa lupa na umiiyak na lamang po. Hindi po ganun si Amang Yahweh sa aking pangunawa. Anak po niya tayo. Ano po? Kaya tayo po'y magkaroon ng kasiglahan sa buhay. Ano man po yung dumarating sa atin. Ano po? Kaya sabi niya, sapagkat tayo'y magiging kabahagi ng Mesyas, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Tayo daw po ay kabahagi ng Mesyas. Meaning, ano po yung naranasan ng Mesyas? Na buhay, na pagkabuhay na maguli, na ngayon ay nasa kanang bahagi ng Ama, yun din daw po ang bahagi natin after this earth. After this life on earth. Yun po yung kabahagi natin, na tayo ay mabubuhay na maguli at tatawagin tayong mga anak ni Amang Yahweh balang araw. Yun po yung ating share. Kaya gaano man po yung hirap na nararanasan natin, kung ano man yung balakid na naranasan, kung ano man yung kabagabagan na naranasan natin, yung mga anak natin, mga pasaway, hindi nananampalataya, hindi magkasundo. Kapatid ko, hindi natin sakop ang pangunawa at kaisipan ng bawat tao. Hindi po natin sakop, bagamat asawa natin sila o mga anak natin sila, hindi po natin sakop. Kapatid natin sila, mga magulang, hindi po natin sila sakop. Kung manghihinayang po tayo sa kanila, mas nanghihinayang po si Amang Yahweh. Dahil namatay din ang ating rabay sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, nalulungkot ako noon. Every time na may mababalitaan ko na nakakalungkot sa mga kapatiran natin. Pero ipinabuka sa akin ng rabay, huwag kang malulungkot, sabi ng ating rabay. Dahil asimilya ko sila, sabi ng ating rabay. Sa akin sila mananagot. Totoo po yun. Ano po? Ang isipin po natin, anong sabi ng ating Apostol Saulo? Work for your own salvation with fear and trembling. Yun po tatandaan po natin. Dahil alam ko po, bilang isang nananampalataya, ang makapagpapalamig po ng ating pananampalataya ay two things. It's either ang ating mga trabaho o yung ating mga mahal sa buhay. Yan po yung dalawang makapagpapahina ng ating pananampalataya. Pero kung ikukumpara po niyo these two things na magiging dahilan ng paglamig ng ating pananampalataya, hindi po natin ito sakop. Hindi po natin ito makukontrol. At another thing, iiwan po natin itong pareho pag tayo po'y namatay na dito sa lupa. Hindi po natin sila madadala. Gaano man po yung pagmamahal natin for both these two, hindi po natin madadala. Yung mga pag-aari natin, hindi rin natin madadala. Yung pagmamahal natin sa ating mga anak, hindi rin natin madadala. Ang magagawa po natin, ipangaral natin sa kanila ang salita ng ating rabay. Then, rabay will do the rest. Iwasan po natin na ibulid ang ating sarili sa paggawa ng kasalanan dahil sa mga mahal natin sa buhay. Tayo po yung dapat maging ehemplo ng kabutihan. Gaano man yung hirap na dinaranas natin, ipapakita pa rin natin na tayo po'y totoo sa ating pananampalataya. Hindi po tayo magkukulang sa ating pananampalataya. Hindi po natutulog ang ating Ama. Hindi po natutulog ang ating rabay
para po hindi niya makita ang ating mga kabagabagan. Kaya tayo po ay binibigyan ng pag-asa na sabi niya, tayo, sabi niya, verse 13, ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa sa araw-araw. Ito ang kailangan natin. Kaya kung may kakilala kayo na nangangailangan ng aral, tawagan po ninyo. Lalo na po yung mga mababalita nyo na may mga bagabag sa buhay. Tawagan po ninyo kung may maitutulong po kayo. Tulungan po natin. At lagi natin silang idagdag sa mga prayers natin. Dahil hindi po, anong sabi niya? Ang panalangin ng mga banal ay didinggin ng Ama. Tandaan po ninyo yan palagi. Kayo'y mga pagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo sa daya ng kasalanan. Now! Sabi niya, wait, totoo po yun. Na baka sa paggawa ng kasalanan, madadaya tayo ng ating kaisipan. Sasabihin niya sa ating sarili, ito'y pwede mong gawin. Dahil ikaw ay dinadaya ng iyong sariling pangunawa na hindi mo mapagsino kung ito'y tama o mali. Dahil pinagmatigas na ng kasalanan ng iyong puso at ang iyong kaisipan ay hindi na nakakaunawa. Huwag naman sana. Ano po? Samantalang sinasabi ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Now, inulit na naman niya. Now, if you hear the word. Now is the time para baguhin natin ang ating mga saloobin. Now is the time para lalong tumatag ang ating mga pananampalataya. Umiyak po tayo kung kailangan tayong umiyak. Sabihin natin lahat kay Amang Yahweh yung ating mga kabagabagan. At alam ko, magpapadala si Amang Yahweh ng kanyang comforter. Yun pong ipinangako ng ating rabay. Tandaan po ninyo, mahal ni Amang Yahweh ang kanyang anak na may bagbag na puso at may mababang loob. Tandaan po natin yan. Ano po? Kaya sabi niya, now, sabi niya, kung maririnig ninyo, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi. Ngunit hindi ba gayaong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses? O, pinapaalala niya yung ginawang pagsalangsang ng bayang Israelita. At sino-sino ang kinagalitan niya ng 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. Huwag naman sana mangyari sa atin. Ano po? At nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok. Bakit? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Tayo po ay hindi ganon, mga kapatid ko. Ano po? Tayo po dapat ay manatiling tapat sa ating pananampalataya. Huwag nating, ulitin ko, huwag nating ibulid ang ating mga sarili sa paggawa ng kasalanan. Huwag nating gawing papagmatigasin ang ating puso. Huwag nating gawing pagiging manhid ang ating kaisipan na hindi natin mapagsino kung anong tama at mali. Tayo po ay binigyan ng Ama ng pangunawa na tayo ay makapagsino kung ano ang tama at mali. Maunawaan natin kung ang ating ginagawa ay tama o mali. Makikita natin kung ang ginagawa ng ating mga mahal sa buhay ay tama at mali. Then, itama natin ang kanilang pagkakamali. Huwag natin silang guyuhin sa paggawa ng kasalanan na tayo ay magkikibit-balikat. Huwag naman natin guyuhin ang ating sarili na bumalik sa dating tayo nang tayo gumagawa pa ng kasalanan. Huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso na katulad ng bayang Israel na namatay sa hilang dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Huwag naman po sana. Mga kapatid ko, tayo ay binibigyang aral ng ating rabay para tayo ay matuto sa ating buhay, baguhin natin ang ating mga saloobin at magkaroon tayo ng tatag sa pananampalataya. At alalahanin natin palagi ng anumang nangyayari sa ating buhay, anumang kabagabagan, anumang pagsubok. Balikan natin ang Roma chapter 8 verse 28.
balikan natin ng Hebrew chapter 12 verse 5 and 6. Ito po yung makapagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. And Roma chapter 8 verse 35, balikan din po natin yun. Sabi nga doon sa Roma, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Rabbi Yeshua? Sino nga ba? Ang ating mga asawa? Wag naman po. Ang ating mga anak? Wag po. Ang ating mga trabaho, ang ating kalagayan sa buhay? Wag naman po sana. Tayo po ay pinangakuan ng ating Ama ng buhay na walang hanggan bilang isang nananampalataya. Kaya panatilihin po natin ang ating pananampalataya at yung pag-asa po natin sa ating Ama na anuman yung kabagabagan na nararanasan natin, these too will pass. At huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso na kung maririnig natin na tumatawag ang banal na Espiritu ng Ama, sumagot po tayo at sabihin po natin, tulungan mo ako, Amang Yahweh, sa aking kabagabagan. Dinggin mo ang aking panalangin, pero wag mo sanang pahintulutan na mawala ang aking pananampalataya. At wag mong papagmatigasin ang aking puso na ako'y makagawa ng pagsalangsang. Ang kapatid ko, ito po yung aral ng ating Rabbi. At ako po'y nananampalataya na ang aral niya kung ito ay makapagbigay sa atin ng tinatawag na pag-asa sa buhay. At yung takot natin sa ating Ama na tayo wag sanang gumawa ng pagsalangsang, kundi patuloy tayong gumawa ng kabutihan at gawin natin ng ating buong puso kung ano ang narinig nating salita ng Ama para po sa lalong ikaluluwalhati ng kanyang napakadakilang pangalan. Mabuhay po kayong lahat mga kapatid ko. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat. Shalom!